Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for His great love for us. His mercy endures forever. He's providing us everything, and He will never change. And I praise my Savior, my Jesus Christ, my friend, my Redeemer, because He is the bridge to our Father. And now we will be saved because of Jesus Christ. Jesus Christ taught us a lot of things about our Father, which we read in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, and also in the book of Revelation. And I thank the Holy Spirit for guiding us always, for comforting us, for reassuring us of the love of our Father and Jesus Christ. Last time we read Jeremiah chapter 44. So it's about the people who don't want to go back to Judah. Kaya paparusahan sila ni Almighty Father. Or pinarusahan sila ni Almighty Father. So, itong time na to, tapos na to. Pero mangyayari pa rin ulit ito. Paulit-ulit na nangyayari. Dahil sa matigas ang ulo natin. Hindi man yung same scenario, pero the punishment of our Father. Yung war or sword, famine and pestilence na up to now na experience natin, it's because we are disobedient. We are stubborn, hard-headed. Don't want to follow our Father's commands. We always want to do our own ways and not the ways of our Father. So dito, binabanggit din yung mga women na nag-worship sa Queen of Heaven. Galit si Almighty Father pag nag-worship sa other gods ang mga tao. Ang other gods, ulitin ko, those are not only graven images or idols or people who have died already. Yung mga sarili natin, pwede natin maging idol, no? Kahit sabihin mo na wala kang religion, wala kang pinaniniwalaan, pero the mere fact na you rely on yourself, you trust yourself, prideful, arrogant, you're worshiping yourself. Dito, specific ang binibigay na example, yung pagbaburn ng incense sa Queen of Heaven. Nagalit si Almighty Father. At sinabi ng mga babae dito, ng Judah, na kaya sila nag-worship sa Queen of Heaven dahil sa madami silang mga pagkain, yumayaman sila, at wala silang problema pag wino-worship nila yung Queen of Heaven. Ano ang sagot ni Almighty Father? Matagal na nagtitiis si Almighty Father. Pinapabayaan lang sila sa kanilang mga gawain. Pero lahat ng blessings galing kay Almighty Father. Hinahayaan lang sila. Pero dumating na sa point yung galit ni Almighty Father. Kaya pinarusahan sila. Nagkaroon ng sword, famine, and pestilence. Kung nakikita natin lagi, dito sa Bible, since kay Adam and Eve, pag nagkakasala ang mga tao, merong kaparusahan. May punishment.
Pero hindi natututo yung tao. Day and night, puro kasamaan ang nasa isip ng tao. Na nakalagay sa Book of Genesis chapter 6 verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Kilala ni Almighty Father ang tao. Nakita niya, puro kasamaan lagi ang nasa isip natin. Kaya kailangan natin si Jesus for us to be cleansed of our sins and shame. Kaya dito sa Jeremiah chapter 44, walang tigil sa pagsamba yung mga tao sa mga images or idols. Yung mga idols, pwede rin yung mga kayamanan sa mundo na to. At inamin ng mga babae dito sa Jeremiah chapter 44 na sumasamba sila sa Queen of Heaven. Na nag-o-offer sila ng pagkain, ng drink, tsaka ng cake. Kaya ang nangyari ay naging kalaban ni Almighty Father ang mga anak niya. Pinarusahan niya. At kung sino man ang babalik kay Almighty Father, susunod sa kanyang utos, yung mga tao na yun ay mapapatawad ni Almighty Father. Ganong kabait si Almighty Father. Nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. At dahil pinadala niya si Jesus Christ, nagiging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. Pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, ina-acknowledge natin ang kanyang anak, the only begotten Son, na hindi nagkasala, nakasakasama ni Almighty Father bago pa man gawin ang mundo na to. At si Jesus Christ, He will reign forevermore. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 45. Dito sa Jeremiah chapter 45, bumalik, hindi nakasunod yung, di ba si Zedekiah, tapos na-captured na ng Babylon yung Judah. Pero dito, hindi kasunod kasi bumalik sa time ni Jeremiah at saka ni Baruch nung nagsusulat ng salita si Baruch na nire-relay ni Jeremiah kay Baruch na galing kay Almighty Father. So ito yung time ng 4th year of Jehoiakim. So bumalik, hindi natin bumalik, umatras. Kaya nga, di ba, parang hindi sunod-sunod yung Jeremiah kasi hindi natin alam kung bakit hindi sunod-sunod. May purpose si Almighty Father kung bakit ganito ang nangyari sa Jeremiah na hindi sunod-sunod. The word, umpisa natin Jeremiah chapter 45. The word that Jeremiah the prophet spoke to Baruch, the son of Neriah, when he had written these words in a book. At the instruction of Jeremiah in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. So, ito ay nirelay ni Almighty Father kay Jeremiah para kay Baruch. Dahil syempre si Baruch, taga-sulat siya, takot din siya dahil yung mga tao galit kay Jeremiah, yung king galit kay Jeremiah.
Kaya binigyan ng reassurance ni Almighty Father si Baruch. Verse 2, Thus says the Lord, the God of Israel, to you, O Baruch. You said, Woe is me now, for the Lord has added grief to my sorrow. I fainted in my sighing, and I find no rest. Kabado si Baruch. No? Kabado siya. Dahil damay na siya. Baruch means blessed. Yun ang ibig sabihin ng name na Baruch sa Hebrew. Sa English, blessed. You said, Woe is me now, for the Lord has added grief to my sorrow, and I fainted in my sighing, and I find no rest, anxious. See Baruch. Thus you shall say to him, Thus says the Lord, Behold, what I have built I will break down, and what I have planted I will pluck up. That is this whole land. Sinabi ni Almighty Father kay Jeremiah na kung ano man ang kanyang itinatag, kaya niya yung buwagin. Kung ano man ang kanyang itinanim, kaya niya yung sirain or bunutin sa pagkakatanim. Dahil powerful si Almighty Father. Verse 5, And do you seek great things for yourself? Sinabi ni Almighty Father kay Baruch, naghahanap ka ba ng great things for yourself? Kasi nga natakot si Baruch dahil nga associated na siya kay Jeremiah. Ibig sabihin, yung mga pangarap niya maglalaho. Dahil isang scribe si Baruch. Since associated na siya kay Jeremiah, siya yung nagsulat, inutusan ni Jeremiah ng mga salita ni Almighty Father. Damay na siya. So, ibig sabihin, gaya ni Jeremiah, may possibility na pwede siyang ikulong or patayin. Kaya kabado si Baruch. At sabi ni Almighty Father, Do you seek great things for yourself? Do not seek them. Huwag mong hanapin yung mga great things para sa sarili mo. Sabi ni Almighty Father, For behold, I will bring adversity on all flesh. Sabi ni Almighty Father, adversity on all flesh. All flesh, kasama tayo doon. Says the Lord, But I will give your life to you as a prize in all places, wherever you go. Pero ikaw, Baruch, masisave ka. Magkakaroon ka ng buhay. Premyo mo yon. Kahit saan ka pupunta, dala-dala mo yung premyo na yon, yung buhay na yon, nabuhay ka. Kay Almighty Father, pag sinabing buhay, eternal life ang kay Almighty Father. Yun ba ang ibig sabihin kay Almighty Father ng buhay, na prize niya kahit saan siya magpunta. Promise ni Almighty Father kay Baruch. Kaya, huwag mag-seek or maghanap ng great things para sa sarili natin, na selfishness, na puro tayo lagi ang iniisip natin, kundi ang iisipin natin si Almighty Father. Kung ano yung pinag-uutos ni Almighty Father, yun ang gagawin natin. Dahil kung tayo mismo, walang mangyayari sa buhay natin kung ano yung sinisik natin. Bakit? Si Almighty Father, kaya niya lahat gawin. Yung mga bagay na itinatag niya, sisirain niya, kaya niya yon. Yung mga bagay na itinanim niya, kaya niya yung bunutin. At He will bring adversity on all flesh. Anong ibig sabihin ng adversity? Kahirapan, distress, misfortune, trouble, disaster, suffering, misery. Lahat ng tao dadaan or dumaan or pinagdadaanan natin hardships, mishaps, sorrow, difficulty. Hindi ba kayo nakakaranas
ng hardships, difficulty, heartache, wretchedness, calamity. Sinabi ni Almighty Father, lahat ng tao makakaranas ng hardships. Yung mga magulang natin, mga ninuno natin, mga nauna na sa atin, no? Lahat ng tao, I will bring adversity on all flesh. Pag sinabi ni Almighty Father, sinabi niya yon. Pati na rin syempre, yung mga susunod na generation sa atin, makaka-experience din ng adversity. Kaya, si Baruch, gaya ng name niya, he's blessed. Kasi, bibigyan siya ni Almighty Father ng premyo, ang kanyang buhay. Yung kanyang buhay, eternal life yon, ibibigay ni Almighty Father sa mga tao na sumusunod sa kanya, na hindi natatakot sa kanino man, kundi takot kay Almighty Father. Alam niyo yun, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Kagaya nga nung kay Baruch, yung buhay niya, yun ang kanyang magiging premyo. If you are wise for yourself, and if you scoff, you will bear it alone. Proverbs chapter 9 verses 10 to 11. Tsaka sinabi ni Almighty Father kay Baruch, no? Na anong sinabi pa niya? Do you seek great things for yourself? Do not seek them. Ibig sabihin, huwag tayo maghahanap ng mga great things for ourselves. Kasi lahat ng mga bagay na gagawin natin, it's all in vain. Basahin natin dito sa Ecclesiastes chapter 1, verse 1. The words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem. Etong nagsulat nitong Ecclesiastes, si King Solomon. Latter part ng kanyang life. Natatandaan natin na gusto niya, King Solomon, ang hinihingil niya kay Almighty Father ay wisdom, kasi hindi siya marunong ng kung paano mag-decide. So, ang ginawa ni Almighty Father in a dream, sa dream niya nakausap, si King Solomon. Hindi naman siya yung literal na harap-harapan na parang tao, kundi, di ba, nakikipag-usap sa atin si Almighty Father through dreams, visions. Ganun makipag-usap si Almighty Father, and sa mga pag nagpe-pray tayo. So si King Solomon, nakausap niya ni Almighty Father through dreams. Verse 2, vanity of vanity, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Ano bang ibig sabihin ng vanity sa mundo? Absurdity, frustration, futility, nonsense, walang kwenta, lahat infutile, lahat frustration. What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Ano ba ang nakukuha natin pag nagtatrabaho tayo? Nagpapakapagod tayong magtrabaho dito sa mundo. Ano ang profit ang nakukuha natin? Nagtatayo ka ng matatag na business, nagtatayo ka ng pangalan para sa sarili mo. Ano ang nakukuha natin doon? Nagiging sikat ka, yumayaman ka, nagkakaroon ka ng power. Ano ang nakukuha mo doon?
sabihin mo, sikat, di ano, o di maganda, sikat, mayaman, may power. Hindi ba kayo natututo sa mga taong mayayaman, sa may mga power? Anong nangyari sa kanila? Asa na sila ngayon? Yung mga taong matatalino, yung matataas ang IQ, asa na sila ngayon? Nandun bulok na yung katawan. Example, si Einstein, ano ang ginawa niya? Ay, matalino si Einstein. Sabi niya, taas ng IQ nun. Yung utak ni Einstein, preserve yun. Ang laki ng utak ni Einstein. Kinuha kasi yung utak ni Einstein na pinag-aralan. Kakaiba daw utak ni Einstein, malaki. Pero asa na si Einstein ngayon? Kilala ba niya si Almighty Father? Kilala ba niya si Jesus Christ? Ano ang nangyari sa kanyang mga invention? Ano bang invention niya? Theory of relativity. Doon siya nakilala. Ano yung theory of relativity? E equals mc squared, no? Napunta sa physics. It's just a theory, idea, a concept. Na hanggang ngayon, it's just an idea still. May nangyari ba? What profit has a man from all his labor, in which he labors or toils under the sun? One generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. Marami na tayong generation ngayon. No? Ang mundo, paiba-iba ng mga tao. May generation, di ba, nagsasalin lahi ang mga tao. Nanganganak, namamatay, nagtatrabaho, nanganganak, namamatay, ano ba, pinapanganak, nagtatrabaho, namamatay. Pinapanganak, nagtatrabaho, namamatay. Ganon ang cycle ng buhay ng mundo. Pero yung mundo, ano nangyari? But the earth abides forever. It remains the same. The earth. Nanonood ba kayo ng mga old movies? O asa na yung mga taong ng old movies na yon? Yung mga lumang movies na mga artista, mga singers, asa na sila ngayon? Ang dami na nating generation ngayon, ano? Generation X, Y, Z. Yung Generation Z, millennial yun eh. Tama ba, millennial? Napakabilis ng panahon. Minsan, alam nyo, sa-sign up ako, no? Pag mag-sign up ako, kunyari, ng email, gagawa ka ng email, o kaya sa mga bago ka lang sa isang app, magsasign ka, ilalagay mo yung birthday mo. Asan na yung year ng birthday ko dito? Parang roleta, ang haba na, hindi ko na mahanap yung year ng ano ko, pagkapanganak ko. Nandito pa ba? Parang wala na. Ganon ang buhay ng tao. Mabilis lang. No? Tingnan nyo ngayon, anong year na ngayon? Pero kahit pabago-bago ang year, nag-iba-iba ang salin lahi ng tao, may adversity pa din. Pero yung earth, it remains the same. Sa history, no, may mga itinatatag na mga buildings. Nung una, ang ganda ng buildings. After some time, gigibain na yung building, may tatayo na naman na bagong building. Ganon. Paikot-ikot lang ang mundo. Paikot-ikot lang yung cycle ng may tatayo, magguguho, sisirain, tas may tatayo na naman na bagong generation, guguho na naman, masisira na naman, naluma na. Verse 5, the sun also rises and the sun goes down. Yung sun aakyat, tapos bababa, no? Sunset. And hastens to the place where it arose. Ano ba isip ng hastens? Nagmamadali, mabilis ang araw. Alam mo, magdodon. Alam yun doon na yung pagtaas ng araw. And then magsa-sunset na.
Ang bilis na ng panahon. Verse 6, the wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls about continually and comes again on its circuit. Alam mo, yung wind, yung hangin, goes toward the south, papunta sa south, papunta sa mga nations, and turns around to the north, pupunta ulit sa heaven. Yung wind. So, paikot-ikot, no? Yung wind. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Lahat ng tubig na galing sa river or sa ilog, papunta sa dagat. Pero yung dagat, hindi naman napupuno. Bakit? Ilang taon na, ang tagal-tagal na, hindi naman napupuno yung dagat, di ba? Pupunta yung tubig, yung ilog, pupunta yung tubig sa ilog, pupunta ang dagat. Nasa dagat naman, pupunta na naman sa ilog yon. Paikot-ikot lang. Ganun na ibig sabihin. To the place from which the rivers come, there they return again. So kung ano yung nandito sa mundo, yun pa rin yun. Yung tubig ng mga ninuno natin, yun pa rin yung mga ginagamit natin. Pero, nadi-displace lang. Hindi naman nawawala eh. Nadi-displace lang. Bakit nadi-displace? Baka kasi sabihin nyo, nagkakaroon na ng climate change. Kontrolado ni Almighty Father ang climate. Kaya lang may mga lugar na nag-dry, napupunta yon sa lugar na binabaha, na di-displace ang water. Pero andito pa rin yung water. Sinasabi na natutunaw na raw ang mga ice caps at ang yung North Pole, South Pole, natutunaw na raw ang tubig. Pero sa ibang lugar, bakit dry naman? Kulo-kulang naman ang tubig sa ibang lugar. O ano yun, may discrepancy dun, di ba? Hindi nag-iisip ang tao. So, walang nawawala dito sa mundo. Di ba ang turo sa atin nung bata tayo? Yung solid, liquid, and gas. Nag-iiba lang sila ng state. Pero, andito pa rin sa mundo. Nag-iiba lang ng, nagiging solid lang, nagiging liquid lang, o nagiging gas lang. Yun ang turo sa atin. Tapos na iba na ba? Verse 8. All things are full of labor. Lahat ng bagay, punong-puno ng gawain. Mag-aaral ka, magtatrabaho ka, bata ka pala, nag-aaral ka, trabaho na yun. Hanggang sa pagtanda mo, nakikipag-usap ka sa mga tao, labor na rin yun. Trabaho na rin yung pakikipag-usap sa mga tao hanggang sa pagtanda mo. May kukunin ka lang ng nagbagay sa isang lugar, labor na rin yun. Wearisome. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing. Yung mata, hindi tayo satisfied sa ating pagkikita. Nor the ear filled with hearing. Insatiable ang tao. Napaka-insatiable ang tao. Never contented, never satisfied. Gusto, kuha lang ng kuha. Selfish. That which has been is what will be, and that which is done is what will be done, and there is nothing new under the sun. Walang bago under the sun. Kung ngayon selfish ang mga tao, noon din selfish ang mga tao. Kung noon masama ang tao, sumasamba na sa mga graven images, sumasamba sa sarili nila, kung ano-ano naman nagagawa. Hanggang ngayon ganun pa rin. Pasama ng pasama ang tao. Nagiging pasama ng pasama kasi mas nagiging open ang mga tao gumawa ng kasalanan. Hindi na itinatago. Noon itinatago pa, may kahihiyan pa ng konti. No? Ngayon hindi na nahihiyan mga tao. Pinagmamalaki pa ng mga tao. Kung noon may nagmamalaki na pero konti-konti lang, no, ng kasalanan nila. Ngayon, madami na.
Verse 10, is there anything of which it may be said, see, this is new, it has already been in ancient times before us? May naman nagsasabi na, ito, bago to. Hindi natin alam na nung ancient times, what was that? Hindi natin alam na nung ancient times, meron nang nangyari na ganon, or meron nang naimbento na mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi sabi dito it has already been in ancient times before us. Kaya walang bago. Nawawala lang yung technology. Pero dati nang meron, nawala lang, and then may nakaka-discover na ulit ngayon, no? Nakala natin bago. Nakalagay dito sa Bible. There is no remembrance of the former things, verse 11. Nor will there be any remembrance of things that are to come by those who will come after. Hindi matatandaan. Malilimutan lahat ng mga bagay na ginagawa natin. No remembrance of former things. Ginawa natin paghihirap, pasakit, gagawa ako ng pangalan para sa sarili ko, gano'n. Makakalimutan ng tao. Futility. Walang kwenta. Useless. Verse 12. The preacher was king over Israel in Jerusalem. Sabi ni King Solomon, siya to, the preacher was king over in Jerusalem. Over Israel in Jerusalem. Kasi nung time na to, buo pa yung Jerusalem or yung Judah at saka yung Israel. Hindi pa sila naghihiwalay. Pero pinaghiwalay nga ni Almighty Father because of King Solomon dahil sa kanyang kasalanan. Verse 13, and I set my heart to seek and search out by wisdom. Nagsusearch siya, si King Solomon, sa kanyang puso ng puro wisdom concerning all that is done under heaven, this burdensome task God has given to the sons of man, by which they may be exercised. Burdensome task God has given to the sons of man. Ito ang ginawa ni King Solomon. Set my heart to seek and search out by wisdom concerning all that is under the sun. Binantayan niya yung mundo, kung ano ang nangyayari under the sun, kung ano-ano mga bagay sa mundo ang pinag-isipan niya, pinag-aralan niya. Nag-seek siya. Anong sabi niya? Burdensome task God has given to the sons of man. Napakahirap na trabaho na ibinigay ni Almighty Father sa mga tao, by which they may be exercised. Bakit nagkaroon tayo ng ganitong burdensome task? Na mag-search out ng wisdom? Lagi tayong naghahanap. Bakit? Sa nagumpisa ito, babalikan natin si Adam and Eve. Tayo ang nag-decide to know good and evil. Genesis chapter 3 verse 1. Basahin natin Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Verse 4. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So nag-decide ang babae na ibinigay naman niya kay Adan. Nag-decide din si Adan. Kaya ganito na ang nangyari sa atin. Kaya binanggit natin sa Book of Genesis. Kasi nga, this burdensome task, hinayaan ni Almighty Father. Kasi tayo na ang nag-seek. Kasama na si Adan si Eva. Pag sinabing kasama si Adan si Eva, tayo na rin yung kasali na rin tayo. Tayo yung kanyang mga anak.
Kaya this burdensome task na nakalagay sa Ecclesiastes chapter 1 verse 13 has given to the sons of man by which they may be exercised. Verse 14, I have seen all the works that are done under the sun, and indeed all is vanity. What is vanity again? Futility, uselessness, fruitlessness, worthlessness, pointless. Lahat. Napaka-pointless lahat. Yayaman ka. Darating ang time, maghihirap ka, mawawala yung health mo, mamamatay ka na. Pointless. Anong meron sa mundo na to? Pero yung tao, hindi pa rin nila maintindihan. Uulitin ko, no, yung kumanta nung Last Christmas, I gave you my heart. Sikat na sikat siya, no? Na hanggang ngayon yung kanta niya, kinakanta pa rin. Pero, nung namatay siya, December 25, last Christmas, napaka ironic, bakit yun yung doon siya namatay? Dahil ba sa kinanta niya yung last Christmas? Yun na yung last Christmas niya. Kaya yun yung time na namatay siya. Kaya tinan mo, lagi ko naaalala yun eh. Ang yaman-yaman niya, nakita ko yung ground kung saan siya nilibing doon sa video sa YouTube. No? Sa YouTube ko nakita. Mag-isa lang siya ron. Samantalang ng buhay siya, sineselebrate siya. So ano ang nakuha mo yung kayamanan mo sa mundong to, na sumikat ka, nagkaroon ka ng power. Pero darating ang oras, nandun ka lang sa lupa, yung katawan mo. At yung soul mo, asan? Importante yung soul. Nasaan ngayon yung soul ng mga tao na sikat? Kilala ba nila si Jesus? Importante na kilala natin si Jesus. Dahil para meron tayong maging importante tayo. Dahil yung soul natin, importante. Ngayon, pag napunta yung soul natin kay Almighty Father God, importante yun. Ngayon, kung yung soul natin napunta sa impyerno, makakalimutan na yung soul mo. Pati ikaw, makakalimutan ka na din. Kaya nga, lahat ng bagay dito sa mundong to, futile. Meaningless. I have seen all the works that are done under the sun, and indeed all is vanity and grasping for the wind. Kaya tayo napunta dito sa Book of Ecclesiastes. Dahil si Baruch, ano nga ang sabi ni Baruch? Ano ang sabi ni Almighty Father kay Baruch? And do you seek great things for yourself? Do not seek them. Huwag mong hanapin yung great things for yourself. Kaya tayo napunta rito sa Book of Ecclesiastes. Dahil dito sa Book of Ecclesiastes, chapter 1, nakalagay dito, huwag tayong mag-seek ng bagay na para sa atin. Kasi lahat ng mga bagay sa mundo na to, useless, pointless, kababawan. Naiintindihan nyo na? Verse 15, what is crooked cannot be made straight. Kung ano yung masama, hindi na yun pwedeng gawing mabuti. And what is lacking cannot be numbered. Kung ano man yung absent, hindi na yun mabibilang. Kung wala sa atin si Almighty Father, wala tayo. What is crooked cannot be made straight. And what is lacking cannot be numbered. Verse 16, I communed with my heart, saying, look, I have attained greatness, and have gained more wisdom than all who were before me in Jerusalem. My heart has understood great wisdom and knowledge. Sabi ni King Solomon. Great ang naging pangalan ni King Solomon. Kaya mayaman, di ba? Yumaman ng yumaman si King Solomon. Nagkaroon ng mga treasure ang Israel at ang Judah. Ang daming nakipag-network kay King Solomon dahil sa kanyang wisdom.
Pero habang titignan ko yung binabasa natin to or na iisip ko si King Solomon, hindi wisdom yun yung hiningi niyang wisdom. Binigay ni Almighty Father na to, si Almighty Father, kasi hindi kayamanan na hiningi ni King Solomon kundi wisdom. Kung kayo ba, ano bang hihilingin nyo kay Almighty Father? Ako ang hihilingin ko kay Almighty Father. Siya ang hihilingin ko. Yun ang true wisdom, si Almighty Father. Ang hindi mawala sa nakasama siya. Ang laging kasama natin yung tatay natin, si Jesus Christ. Yun ang true wisdom. Dapat yun ang hiningi ni King Solomon. Hindi niya siguro naisip yun. Dapat didikit tayo sa source of wisdom. Sino yung source of wisdom? Si Almighty Father. Hindi natin kukunin yung wisdom, kundi doon tayo didikit mismo sa source. Dahil tayo mismo kulang ang ating wisdom and knowledge. Mali-mali tayo magdesisyon. Hindi tayo marunong. At kaya ganito, yung mundo natin, hindi tayo marunong. Kahit magsama-sama pa ang mga utak ng mga tao sa buong mundo na matataas ang IQ, matataas ang pinag-aralan, baliwala kay Almighty Father. Wala may pagmamalaki ang mga tao kay Almighty Father. Verse 16, I communed with my heart, saying, Look, I have attained greatness and have gained more wisdom than all who were before me in Jerusalem. My heart has understood great wisdom and knowledge. And I set my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this is also grasping for the wind. Inilagay ko yung puso ko na maghanap ng wisdom. Sa paghahanap niya ng wisdom, dapat kailanganin din niyang intindihin ang madness and ang foolishness para maging buo yung kanyang wisdom. Yun ang sabi ni King Solomon. Kailangan maging open din siya sa madness, sa kalokohan, sa foolishness para mag-grasp niya lahat ng wisdom, matutunan niya lahat ng pasikot-sikot ng wisdom ng mundo na to. I perceived that this is also grasping for the wind. Naisip ko, baliwala rin to. Naghahanap lang ako or kumukuha lang ako ng hangin. So, ang wisdom ng mundo na to, parang kumukuha ka lang ng hangin. Yun ang sabi ni King Solomon. Verse 18. For in much wisdom is much grief. Pag mas marami kang wisdom, mas marami kang kalungkutan. Parang yung sinabi ni ni Spider-Man. With great power comes great responsibility. Parang sinabi ni King Solomon, kung marami kang wisdom, mas marami kang kalungkutan. Yung mga taong nakakaintindi ng mundo, mas malungkot sila. Kaya pala malungkot si John the Baptist. Kaya pala malungkot yung mga apostles. Kaya pala si Jesus Christ, hindi rin siya naging masaya nung nandito sa mundo. Kasi Jesus Christ is full of wisdom and knowledge. Kaya pala punong-puno ng grief din si Jesus Christ. May nakita ba kayo ng mga prophet, mga servants of the Almighty Father na nag-celebrate dito sa Bible? Si Moses, full of grief din si Moses, malungkot din si Moses. Si Noah, pinagtatawanan siya ng tao, malungkot din
Sino yung masaya? Yung mga taong walang pakialam, yung mga taong selfish, sila yung masaya. Dati meron ako ito, ano pang tawag doon? Housemaid, no? Ano bang ayaw niyo ng housemaid na tawag? Anong gusto niyo? Assistant? Para hindi kayo masaktan. Ay, ba't mo tinatawag na maid yan? Hindi maid, assistant. O, anong tatawag ko? Ha? Ay, empleyado. Ganon. Ngayon sabi niya, nagkwento siya. Yung mga kaklase raw niya na matatalino, mga hindi raw nagsusuklay ng buhok, mga ang gugulo raw ng itsura, buti raw sila ng mga bobo, masaya raw sila, lagi raw sila naka-makeup. Yun ang description niya, butik, bobo ako, lagi akong masaya, ganon, lagi kami naka-makeup. Pero yung mga matatalino sa amin, ang dudumi ng itsura, hindi nagsusuklay, laging aburido sa buhay. So, pag mas marami kang wisdom, mas grieving ka. For in much wisdom is much grief. And he who increases knowledge, increases sorrow. Pag dumadami ang iyong knowledge, yung iyong kaalaman, dumadami rin yung kalungkutan. Nagiging aware tayo. Nagiging aware tayo sa mundo. Nagiging aware tayo sa mga ugali ng mga tao. At pag nagiging aware tayo dun, nababago rin tayo pag aware tayo. Pag may knowledge and wisdom tayo, nababago rin tayo. Nababago yung puso natin, nababago yung isip natin. Naiintindihan na natin kung ano yung mundo, kung ano ang kalakaran ng mundo na to. Kaya nakakalungkot. Dahil ang mundo na to, masisira to, sisirain ni Almighty Father. Nakakalungkot. Yung mga tao na nakikita mo na masaya sila, hindi nila alam. Pero tayo, alam natin. Dahil kay Almighty Father. Itong Bible, full of wisdom and knowledge. Kaya nga sabi ni Almighty Father, sa ngayon, puro kayo ng sorrow and grief. Pero darating ang time, magsi-celebrate kayo. Sabi ni Almighty Father. Saan yung verse yun? Sa John chapter 16 verse 22. Sabi ni Jesus Christ, therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Sa ngayon, malungkot tayo. Nandito tayo sa mundo. Nakikibaka tayo sa mundo. Adversity for all flesh. But pag napagtagumpayan natin yung adversity for all flesh, dahil kay Jesus Christ, we will celebrate. Kaya nga nakalagay dito sa Book of Revelation, na nagsiselebrate na ang mga tao. Dahil pagkasama natin ang tatay natin, magsiselebrate tayo. Wala nang pain, no more sufferings, no more heartaches, because we are with our Father already. We are with our true family. Kaya ngayon, si Baruch, no? Ano nga yun si Baruch? Huwag siyang maghahangad sa mundo na to. Sabi ni Almighty Father, do you seek great things for yourself? Do not seek them. Bakit? Nabasa natin sa Ecclesiastes chapter 1, all is useless. For behold, I'll bring adversity on all flesh, but I will give your life to you as a prize in all places, wherever you go.
Kaya lagi tayo magtitiwala kay Almighty Father. Put our faith in Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.